Kala ko yung binigay ni Kumin kasi nagsisigil sa baba. Ako yung nagsisigil ni Kumin. Hello. Check, check. Check, check, mic. Check. Check. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ipinaalam po ang pagdating ng ating punong lungsod, kagalang-galang Mayor Vico Soto at ang mga kasapi ng sangguniang panlungsod sa pangunguna ng ating Vice Mayor,
Dodot Jaworski Jr. at ang ating kinatawan ng City Administration, Attorney Jeron Manzanero. Magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga kapwa ko kawani at mga pinuno ng iba't ibang tanggapan. Bilang panimula ng ating maikling palatuntunan, atin pong ituon ang ating sarili sa dakilang lumikha para sa pag-aalay ng panalangin na pamumunuan sa atin ni Ginoong Fernando Santos mula sa Pasig City Cooperative Development Council. Let us bow our head in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, we offer this gathering to you and ask you to bless it with your wisdom and grace. We thank you for this opportunity to be together, to grow in your love and service of you and of each other. We ask you to enlighten our minds to know what is true and just, and strengthen our wills to carry out faithfully what we come to see as our duty. May all our thoughts, words, and actions be directed to making your name and your love better known among men, for their sanctification and their happiness here and in eternity. Likewise, Lord, let there be cooperatives where there are none. Let there be more members who should subscribe. Let there be leaders who sacrifice. Let there be regulators with open mind. And let there be a place called Co-op-Land. All this, O Lord, we ask and pray in the mighty name of your Son, Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Spirit. Amen. Salamat po. Hinihiling po namin umarap tayo sa ating bandila. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at awitin natin ang lupang inirang sa saliw at musika ng Pasig City Band. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Manatili po tayong nakaharap sa ating bandila para sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas na pangungunahan ni Ms. Shaira Reyes mula sa tanggapan ng kagalang-galang Konsetal Pau Roman Santiago. Itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay bigkasin ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sagisag, na may dangal, tarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Humarap po tayo sa bandila ng lungsod ng Pasig. Sa pagkakataon po namang ito, awitin natin ng buong sigla ang Marcha ng Pasig
sa saliw at musika ng Pasig City Band. Para po sa panunumpa ng Lingkod Bayan na pangungunahan sa atin ni Mr. Norhan Di Mabuntog mula sa tanggapan ng kagalang-galang Konsehal Pau Santiago. Energy. Ang ganda ng weather. Malamig. Itaas po natin ang ating kanang kamay sumunod po sa akin. Panunumpa ng Lingkod Bayan. Ako ay isang Lingkod Bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang pinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit. Katapatan. At kahusayan ng walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako. At magbibigay ng pag-asa. At inspirasyon sa aking kapwa Lingkod Bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan. Upang sa lahat ng panahon. Ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ng sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito. Sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang Lingkod Bayang makadiyos. Makatao. Makakalikasan. At makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon. Tungo sa adhikain ng matatag. Maginhawa. At panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito. Kasihan nawa ako ng may kapal. Ngayon po ay ginugunitan natin ang mga sumusunod.
Industry and Commerce Safety Month, Proclamation Number 115-A, Series of 1966. National Statistics Month, Proclamation Number 647, Series of 1990. Museums and Galleries Month, Proclamation Number 798, Series of 1991. Local Government Month, Proclamation Number 63, Series of 1992. Consumer Welfare Month, Proclamation Number 1098, Series of 1997. National Anti-Video Piracy Month, Proclamation Number 448, Series of 2003. Cooperative Month, Proclamation Number 493, Series of 2003. National Quality and Productivity Improvement Month, Proclamation Number 726, Series of 2004. National Health and Wellness Tourism Month, Proclamation Number 1280, Series of 2007. National Indigenous People Month, Proclamation Number 1906, Series of 2009. Week 1, Elderly Filipino Week, Proclamation Number 470, Series of 1994. Life Insurance Consciousness Week, Proclamation Number 1059, Series of 1997. National Newborn Screening Week, Proclamation Number 540, Series of 2004. First Monday of October, Universal Children's Month in the Philippines, Proclamation Number 265, Series of 1967. And October 4, Kindness to Animal Day, Proclamation Number 537, Series of 1958. And on October 5, National Teachers Day, Republic Act Number 10743. At ngayon po, ang buong buwan ng Oktubre ay ginugunita natin at ipagdiriwang natin ang Cooperative Month. Ganon din po ang para sa engineering. Tinatawagan ko po ang kawani ng office para po i-announce ang ating mga ibang activity ng engineering department. Engineer Cherry. Huwag kang uulan. Huwag kang uulan. At para po sa ating City Engineering Office, Model Employees for the month of August 2023. Let me read the citation in recognition of outstanding performance signed by Engineer Neil U. Reyes from General Maintenance Division, Architect Isagani B. Rivera, Administrative Division, Engineer Lawrence B. Prudencio, Planning, Programming, and Construction Division, and Engineer Arta Cerces V. Geronimo, OIC, City Engineering Office. The following are the nominees of model employees for the month of August are Winston George P. Dagohoy, from Road Maintenance Section, Mervin V. Tala, from Water Management Maintenance Operation and Dangling Wired Section, Gerald R. Hermones, from Flood Control Operations Mitigation Section, Lorena L. Bal, from City Parks and Playground Development Section, and for our model employee for the month of August, no other than Sir Richard P. Alfaro, from Drainage Maintenance Section, Muli, congratulations po sa ating nominees and model employees for the month of August. Picture po tayo. Maraming salamat sa ating mga pinagkakapitagang kawani ng ating pamahalaan. And of course, sa pamumuno ng ating birthday celebrant, Engineer Arta, awitan po natin ng happy birthday with the City Band, ang ating engineering OIC ng Engineering Department, Engineer Arta.
Happy birthday, Engineer! At ngayon naman po, kaugnay sa paggunita at pagdiriwang ng buwan ng kooperatiba, narito po ang mga sumusunod na aktibidad na ibabahagi sa atin ni Ms. Annabella Soriano mula sa Pasig City Cooperative Development Council at samahan ng mga kooperatiba sa Pasig. Magandang umaga po. Please allow me lang po to greet the 41 primaries of the cooperatives in the city of Pasig with a total of 326 leaders, management staff, and officers po that we have for this morning. Palakpakan po natin ang ating mga salubiyan. Indeed, this is a very good time and way to show, di ba po, how united we are and sobrang wishing na mag-move forward tayo. So, it is my pleasure po to share with you our activities for the Cooperative Month celebration. So, we are done with our Youth Congress last September 16, the benchmarking activity last September 21 and 22 at Batangas City. Ongoing po ang ating inter-cooperative bowling tournament. Mag-i-end po ito by October 14. And ngayon po, we're having our kick-off. This will be followed, ito po, by our trade fair. So nakikita po natin yung mga paninda ng mga kooperatiba po natin dito sa Pasig. Sana po, we invite everyone. Ikutan po natin, masasarap, magaganda, mga quality products po yan. And this afternoon also po, we will have our very own variety show. Meron po tayong singing idol, and your face sounds familiar. At 5 p.m., we would like to invite everyone, makisaya po kayo sa aming lahat para sinishowcase po namin ang husay ng ating pong mga leaders in the cooperative. On October 16 to 17, meron po tayong capacity building program for cooperative officers on mainstreaming and gender equality by the CDO office. On the 21st, we're having our medical mission and gift giving. We have a total of 200 beneficiaries po mula po sa ating selected na mga pagbibigyan. On October 22, isang masayang pag-celebrate, we are having our family co-Olympics. We will bring our families, leaders, officers, and staff, and members to our family co-Olympics po. So sa Rizal High School Oval po natin ito gagawin. Ganun din po ang ating continuing education. We have our standard chart of accounts on October 24 and 25. So ito po ay ibibigay sa atin no less than by Sir Charlie Samson. And of course, our Metro Manila Cooperative Congress. Tinatawagan po natin lahat po ng ating mga board of directors. Ito po ay board leadership, building pillars on cooperative governance, adapted to the new normal. So this will be at Novotel Hotel, October 28. And October 16, we will be having our culminating activity sa DILG Multi-Purpose Hall, November 16. And on December 7 po, this will mark the end of our celebration. We will have the Regional Cooperative Development Council Educators Forum. So we are calling on all the education committee of the different primaries in Pasig. This will be done at Winford Hotel. So mula sa puso po, isang magandang umaga. Magsama-sama po tayo sa pagsusulong ng kooperatiba. Salamat po. Maraming salamat po. At ganun din po ang aming pasasalamat sa mga departamento, sa buong engineering department. Kasama po dyan ang Office of the Building Officials, headed by Engineer Francis Ronquillo. Parks and Playground, headed by Engineer Sonsa. At sila po ang naging katuwang nagpaganda ng ating entablado ngayon with the plans. Galing. At katuwang po namin sa paglilinis ng buong quadrangle mula nung Sabado pa hanggang kahapon. Ang aming pong salamat po sa pakikisan
ninyong lahat ngayong umaga para sa maikling pagdiriwang ng mga programa natin ngayong umaga. Mula po sa CDO Office, Office of Councilor Pao Roman Santiago, ako po ang inyong lingkod, Ms. Donna Cruz ng Cooperative Development Office. Ako naman po, Mr. Chris Torres, mula sa Samahan ng mga Kooperatiba sa Pasig. Kami po ang naging guro at palatutunan ngayong umaga. Maraming salamat po. At siyempre po, hindi matatapos ang ating umaga, ang ating buong linggo, ang ating pang-araw-araw na paglilingkod, kung hindi po natin pakikinggan ang mensahe ng ating dalawang ama ng ating syudad. Pakinggan po natin ang panalita at pagbati ng ating Vice Mayor, Dodot Jaworski. Sabi ko, dalawang ama. Good morning! Iba talaga pag Donna Cruz. Dating kasama ng aking asawa sa Doremi. Hindi po siya yun. Isa pong magandang umaga kay Mayor Vico Soto, of course sa ating members ng ating City Council, sa lahat po ng mga kasama natin na buo-buo sa lokal na pamahalaan ng ating lungsod, at syempre sa ating mga bisita, lalong-lalo na nandito ngayon, nagsa-celebrate ng ating Cooperative Month. Mabuhay po ang mga kooperatiba sa Pasig. In behalf po of the City Council, nais namin ulit ipasa sa inyo ang aming commitment na nais namin lalong palakasin ang mga kooperatiba dito sa ating lungsod. Alam nyo, ang kooperatiba ay ang original na public-private partnership. Ito po ang aming mga talagang ninanais na magkaroon ng mas marami at mas malalim na samahan kasama po ng pamahalaan at ng ating pribadong sektor. Dahil ang alam ko, ang kooperatiba, sabi nila nung araw, 90% ng mga kooperatiba hindi po nagiging successful. Pero bakit po ganon? Dahil ang alam ko sa lahat ng kooperatibang successful, katulad ng mga nakatindig ngayon sa harap namin, ang mamamayan na sumasali sa kooperatiba ay nagbibigay at nag-aambag ng kanilang pagiging isang responsible citizen. Ibig sabihin nun, meron disiplina ang mga taong sumasali sa kooperatiba, kaya nagiging successful ang ating mga cooperatives. So, ibig po sabihin yan, pag tayo ay sumali sa kooperatiba at tinagay natin sa ating puso at damdamin ang talagang pagtutulak ng maging isang successful, ng isang samahan sa komunidad, kaya po natin gawin. Naway kayo'y maging ehemplo sa ating mga kababayan sa ating lungsod, dumami pa sana ang inyong miyembro, at nandito lang po ang inyong City Council para tulungan na lumago ang bawat isang kooperatiba sa loob ng lungsod ng Pasig. Muli po, isang magandang umaga. God bless po. Happy birthday! Okay, para po tuluyang makumpleto ang ating araw, pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod. Palakpakan po natin mga kasama ang ating Mayor Vico Soto. Salamat po, Donna. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating Vice Mayor Dodot at sa ating mga konsehal. Good morning po. Ganun din po sa mga kasama natin mula sa national government agencies. Siyempre, sa ating mga kooperatiba sa Pasig. Kamusta po kayo? Masiglang-masigla po ang mga co-op sa Pasig. Gaya nga po ng nabanggit ni Vice, nationwide, makikita natin 10% lang ng kooperatiba ang nagiging successful. Pero dito sa Pasig, nasa 11% po ang Hindi, mas mataas. Dito sa Pasig, nakikita natin talagang successful, masigla, at nakakatulong pati sa economic growth and development ang ating mga kooperatiba. Madalas po pag sinasabi o naririnig ng tao na walang experience sa co-op ang kooperatiba, madalas ang unang naiisip yung, okay yan, makakautang ako dyan pag sumali ako. Hindi naman masama yun, katunayan, mas maganda kung may
loan, may pa-loan ang kooperatiba. Mas maganda na sa kooperatiba sila mag-loan kaysa sa 5-6. Alam naman po natin yan. Di hamak na mas mababa ang interest. Wala pang kalahati sa interest ng 5-6. Talagang reasonable. So pag emergency, pag talagang nangailangan o kahit pampuhunan, mas maganda sa co-op na lang kaysa dun sa 5-6. Pero ang totoo po ay hindi lang po para sa loan ng kooperatiba. Marami sa mga kasama natin dito ay mga multi-purpose co-op. Karamihan sa mga kasama natin ngayong umaga ay mga multi-purpose co-op. Kaya nakikita natin yung iba't ibang ginagawa ninyo. Yung mga produkto po nandito ay patotoo sa ginagawa ninyo. At makikita natin na ang kooperatiba ay isang partner ng lokal na pamahalaan, partner ng pamahalaan para sa growth and development, partner para sa lalo pang ikauunlad ng ating lungsod. Kaya sana wag po kayong magsawa, kayo pong mga opisyalis ng mga co-op natin sa Pasig, wag po kayong magsawa sa paglilingkod. Bagkus ay paitingin pa natin kung ano yung mga nasimulan na ng mga co-op natin dito sa ating lungsod. At alam po natin na habang dumadami ang miyembro ninyo, habang lumalaki ang co-op ninyo, at lumalago din yung mga negosyo ninyo, lumalago ang lahat ng mga aktibidades ninyo, ay uunlad din ang buhay ng Pasigenyo. Kaya maraming salamat sa mga ginagawa po ninyo para sa lungsod ng Pasig. Siyempre sa ating mga host, bukod kay Ma'am Donna ng Co-op Office natin, nandito rin po ang ating engineering department. Happy birthday sa lahat ng may birthday sa engineering department. Ang lakas ni Engineer Arda kay Ma'am Donna, talagang kinantahan pa. Nagtatampo yung mga konsehal, di naman kinakantahan pag nagtatampo sila sa'yo, Tita Donna. Pati yung mga ibang department, si Attorney Jeron nagtatampo, hindi mo daw siya kinantahan ng birthday niya. Iba talaga tong si Engineer. Engineer Sonsa, yung installation natin dito, yung mga halaman natin dito, permanente na po ba yun dito? Babawiin nyo rin namin? Hindi. Hindi mo pa iiwan. At least, tatanggalin din pala mamaya. Sige, baka may mas nangangailangan po ng mga halaman natin. Okay lang po, naiintindihan namin, Engineer Sonsa. Engineer Sonsa, nasamit tuloy ako. Sa ating Office of the Building Official, ito nasa taas naman ng kamay pag binanggit ko yung opisina. Yan, Office of the Building Official, Engineer Francis, maraming salamat din po sa inyo. Alam ko yung CTDMO, nandito rin po. Nasaan po? Yun! Nagtatago na naman si Ma'am Karen. Diyan ba si Ma'am Karen? Ayusin nyo na yung mga papeles ninyo para magkaroon na tayo ng OIC. Kung hindi naman po, tulungan niyo po ako maghanap ng OIC natin kasi nakakalbo na tong si Attorney Jeron. Dahil siya po ang tumatayong OIC at ang dami-dami niya pong pinipirmahan na trip ticket bukod dun sa pang-araw-araw niyang trabaho. Kaya tulungan niyo po kami ha. May nakaligtaan ba ako? Nakalimutan ba ako? Sino pang opisina nandito? Nabanggit ko na po ba lahat? Mayroon Office of the Building, nabanggit na naman po lahat. So, hindi ko na masyadong pahabain pa. Siguro, isa na lang po sa ating engineering office. Kasi kanina, nung papunta po ako dito, meron pong humarang sa akin at sila sabi niya, Mayor, may kailangan kang i-announce. Sabi sa akin, nandyan po ba si dating Kagawad John Hilario? Batiin po natin si dating Kagawad John Hilario. Sabi niya sa akin kanina, Mayor, kailangan mong i-announce to na sa maraming bahagi ng Metro Manila daw ay bumabaha na. Sa Pasig, minimal pa rin po ang baha. Hanggang Engineer Arta, hanggang New York City nagbabaha na. Tayo, hindi naman natin sasabihin na walang baha. Meron pa rin. Pero alam niyo tayo dito sa Pasig, magbaha na Uncle Deep. Nagrereklamo na ang mga tao. Maganda po yan. Pero ang totoo rin po niyan ay marami pa tayong kailangan gawin. Hindi tayo masaya na o relax na o kampante na dahil mas konti yung baha dito kaysa sa ibang lugar. Ang gusto natin talagang pag sinabi natin wala ay wala. At alam ko naman na patuloy nag-i-improve ito bukod sa mga project na natin ongoing. Meron po tayong mga ongoing, meron po tayong pinoproseso na o naka-line up na, at meron din po tayong
gagawin na flood control master plan po natin. Na pag natapos po yun, na first time in the history of Pasig, mabubuo, ay sigurado pong mas maganda pa po ang mangyayari. At yan po ang direksyon natin sa lungsod ng Pasig. Halimbawa lang po yung sinabi nating master plan na ayaw na natin na puro short term lang o band-aid solution ang ginagawa natin. Kasi dati po, ganyan. Di ba? Alam niyo naman po yan. Hindi naman kayo may kasalanan nun. Kundi, kaya nga nagpapakilala tayo ng pagbabago. Dati, pag may baha dito, sige, gawin natin tong looban na to. Gawin natin tong iskinita na to. Minsan, yun pa nga yung nagiging sanhi ng baha sa kabilang kalsada. Nakikita natin, mali yung leveling, hindi nag-coordinate yung District 1 and 2. Yung mga naging problema natin nun, di ba? Kaya short term lagi yung solusyon, dumadami ngayon yung kailangan gawin. Kaya ang direksyon natin ngayon, kung may master plan ba kayo, yung master plan na pinakita nun, hindi naman talaga pang long term, listahan lang siya ng existing projects. Ngayon, master plan. At nababanggit ko lang po yan kasi natataon na sabi ni Kagawad Jun, kailangan kong sabihin ngayong flag raising ceremony. Pero totoo rin po yan sa lahat ng iba pa natin ginagawa, sa lahat ng larangan ng ating pagsiservisyo mula sa medical field hanggang sa co-op, hanggang sa lahat sa economic sector natin, infrastructure sector, social services, ang lagi tinitingnan natin ngayon. Of course, meron tayong problema ngayon, may inaayos tayo para sa ngayong araw na ito, pero hindi natin dapat kalimutan yung long-term thinking, long-term planning, master planning po ng ating lungsod. At syempre kasama po natin ang Sangguniang Panlungsod dyan. Binabago natin yung direksyon, binabago natin yung mindset o perspective ng paggugobyerno. Alam ko maiksi ang term ng isang mayor, 3 years. At ang tendency po ng mga politiko, tapos na yung term ko niyan hindi ko na asikasuhin yan. Isipin ko lang yung ngayon, yung for 3 years. Pero hindi na po tayo pwede ganun sa Pilipinas. Kailangan habaan natin ang pagpaplano natin, long term na yung tinatanaw natin. So sana magkakasama po tayo doon, lalo na po yung mga kawani natin, pero syempre lahat po tayo kasama rito. Muli po, maraming salamat sa lahat. God bless sa atin, God bless sa ating mga co-op. Mabuhay po kayo. Adjourn na po tayo.